Sana po mapansin kami dito. Mabalik yung dating barangay Gugo na Luntian. 3 bata na po ang nalunod dito. 3 barangay sa Luzon ang halos kalahating taon ng lubog sa tubig baha. Kung pagsasama-samahin ang bilang ng mga residente mula sa Barangay Landayan, San Pedro, Laguna, Barangay Gugo, Kalumpit, Bulacan at Barangay de la Paz, Biñan, Laguna, nasa mahigit kumulang 45,000 individual ang patuloy na nagtitiis sa araw-araw na pagkalubog sa tubig. At bagamat iba-iba ang sitwasyon sa bawat barangay, iisa ang dinaranas ng mga residente pagdating sa hirap ng pamumuhay. Sa Barangay Landayan, San Pedro, Laguna, mula Hulyo pa nagtitiis sa madumi at mabahong tubig ang mga residente. Yung pagbili po ng pagkain, kailangan po isang labasan na kasi mahirap nga po, mahal din po ang pamasahe. Mahina po ngayon eh. Napakahina. Minsan pag walang magpalaba, negative ako kasi arawan ako eh. Tila naging ghost town naman ang Barangay Gugo sa Kalumpit, Bulacan dahil sa taon-taong pagkalubog ng kanilang barangay. Pagtitindahan ko, pati, no? May tubig kami sa mga kapakit ko. Malalim pa din dito, so lumulubog pa siya. Pagka malaki ito. Hirap. Hirap maghanap buhay. Wala na. Bumibili na kami ng bigas. Tapos nung nakarang taon, yung asawa ko na-disgrasya siya. Nalunod siya. Ayun. Wala na. Nawalan ako ng asawa. So nandahil sa ganyan. At sa Barangay de la Paz, Biñan, Laguna naman, mas marami pa ang nagmamay-ari ng bangka kaysa sa mga motor o sasakyan. Laging basag ang bearing mo dyan, basag ang mga ano mo. Masira ang makina dyan, Sam. Malaki ang gas. Malaki ho ang gastos, ayan kita, maliit naman. Hindi namin gusto mag-stay dito sa eskwelahan. Gusto na rin namin makauwi kaso wala kami magawa. Bagamat alam ng mga residente sa mga barangay na ito na ang pagbaha sa kanilang lugar ay dulot ng iba't ibang bagay, malaking palaisipan para sa kanila. Nararapat ba silang malubog sa tubig baha kung meron naman pala sanang mga proyekto at interbensyon na dapat sana'y pipigil o poprotekta sa kanila mula sa ganitong kalbaryo? Sanayan lang, ito ang naging tugon ng mga residente tungkol sa kanilang masalimuot na realidad. Nasanay at sinusubukan na lamang nilang masanay sa ganitong pamumuhay habang patuloy ang kaliwat ka ng investigasyon sa mga maanumalyang proyekto at sa gitna ng walang humpay na turuan kung sino ang may sala at sino ang dapat panagutin. Ngayong taon, naging klaro ang katotohanan na hanggat walang hustisyang lumulutang ay patuloy na malulubog ang katotohanan at ang taong bayan. Para sa PRTV Year-End Report, ako si Angela Babad, nagseserbisyo para sa Pilipino.